Uy, anong nangyayari? Hindi mo alam, sinubukan ni Secretary Lin na akitin ang bagong CEO na nagsimula ngayon at natanggal sa trabaho. Sa totoo lang, hindi ko siya sinisisi. Ang bata pa ng bagong CEO. At ang ganda ng mukha at katawan. Naglalaway ako. Uy, ang kabataan ay hindi nagbabayad ng bayarin. Mayaman, gwapo, at walang asawa. Isang tunay na Buddha sa lupa. Kung tatanungin mo ako, malamang may kakaiba siyang fetish. Kayong mga mag-ingat, Mag-ingat sa ano? mag-ingat na makatarget ng isang manya. Anong ginagawa mo rito? Kamusta, President Fu? Kilala mo ako. Tigil. Lumingon ka. Yung taong kasama ko sa kama ay ang bagong CEO ng kumpanya. Sira na ako. Sunan Feng. Kulang ng isang salita. Ang trabaho ng bagong sekretarya ay naibigay na sa kanya. Halika at asikasuhin ang mga proseso ng transfer. Supervisor Joe. Sa tingin ko, hindi ako pwedeng maging sekretarya ng presidente. Dapat mong ibigay ang trabahong ito sa ibang tao. Ang kakaiba nito sa sikat ng araw. Karaniwan, laging gusto mong umangat, sumulong. Bakit ang humble mo ngayon? Sige, wag mong kunin. Ito lang ang 5 bituin apartment ng ehekutibo. Siya sa hapon araw-araw, 5 beses ang sweldo, 15 araw na bakasyon, 3 biyahe sa ibang bansa bawat taon, ibibigay sa iba. Teka. Sa tingin ko, pwede kong ibaba ng konti ang aking pamantayan. Bababawi ko ang perang ginastos ko sa pagsama sa kanya mula sa mga kapitalista. Habang buhay pa ako, mag-enjoy ako. Patay. President Fu! Pasensya na. Huli ka na. Ang kapatid ko, siya ay patay na. Oasis Club. Noong gabing iyon, ang aming CEO at si Miss Su nagsama ng isang gabi. Noong una, gusto naming pag-usapan ang responsibilidad. Hindi na kailangang sabihin pa. Ang CEO ay tiyak na napakayaman. Pero ang report na ito, paano napunta sa kanya? Pasensya na. Ikaw si Sunan Feng, tama? Wala kang sakit. Medyo mataas lang ang kolesterol mo. Imposible. Ang kapatid ko ay si Sunan Feng. May malubhang sakit siya. Ano? Ay naku. Nagkamali ako. Maaaring si Sunan Feng at itong lalaking CEO nagsama? Kayo dalawa, maupo muna dito. Anong urgent na kontrata na kailangang ihatid na yon? Ang laki ng pagkakataon. Isang letra lang ang pagkakaiba. Maaaring, malas ang pangalan ko kamakailan. Huli na ba para palitan ang pangalan ko? Ate, wala ang kasama ko ngayong araw. Pwede mo ba akong tulungan? Patayin ang musika ng libing. Pakiusap. Isipin mong mabuting gawa ito. Kung mamatay ako, sana may mag-alaga rin sa akin ng maayos. Ang mga ulap ay nakabiti ng mababa. Ang mga puno at damo ay nagdadalamhati. Ang langit ay umiiyak. Ang lupa ay sumisigaw. Patugtugin ang marcha ng libing. Pasensya. Maling musika.
Huling beses, huling beses. Anong ginagawa niya dito? Pasensya, pasensya. Tigil diyan. Ang gulo naman. Lakas ng loob mong sirain ang libing ng anak ko. Kunin siya. Ikaw. Mr. Fu, nandito ka na. Hinahanap na kita ng matagal. Anong gusto mo? Dinala ko ang kontrata. Kailangan mo akong iligtas. Magkakilala sila. Eto. Ako ang sekretarya ni Mr. Fu. Mukhang si Mr. Fun. Hindi natin dapat hayaan sila mag-ugnayan pa. Mr. Fu. Ang taong ito sa namatay ay walang anumang respeto. Ang isang taong may ugali niya na manatili sa tabi mo, sa tingin ko ay hindi angkop. Hoy, hoy, hoy. Tumutulong lang ako. Tumutulong? Sa tingin ko, ginulo mo lang ang mga bagay. Alam mo ba kung sino ang kapatid ko? Ang kapatid ko ay ang kasintahan ni Mr. Fu. Kailan pa? Mabilis namang mag-claim ng pamilya. Pero ang mga patay ay dapat igalang. Si. Ipaliwanag mo ang sarili mo. Gaya ng inaakala ko, isang gago. Namamatay lang ang asawa mo at lumalabas ka kasama ang ibang babae. Ayaw kong manatili sa paligid ng isang walang hiya. Wala akong maipapaliwanag. Sibakin mo ako kung gusto mo. Si Secretary Su ay talagang naglakas loob makipag-usap sa CEO ng ganyan. Sandali. Pasensya, kaya kong ipaliwanag. Kasi, sumasakit ang tiyan ko, pero hindi ko mapigilan. Malapit na nilang patugtugin ang funeral march sa entablado. Ganoon talaga, dumating lang siya para humingi ng tulong. Napakalapit ko na sa tagumpay. Buwiset. Pwede ba kitang makausap? Hindi siya mukhang mabuting tao. Nagpapanggap pa rin sa opisina. Pumanaw na ang kapatid mo. Maaari kitang bigyan ng isang kahilingan o bigyan ka ng pera. Ikaw ang pumili. Pera. Isang halaga ng pera at isang bundok ng ginto. Kumpara doon, syempre pipiliin ko ang bundok ng ginto. Mr. Fu, hindi ko kukunin ang pera mo. Sa ganoong paraan, ang espiritu ng kapatid ko sa langit, hindi mapapahinga ng payapa. Ano ang gusto mo? Mr. Fu, wala na akong ibang gusto. Sana lang, na manatili ako sa tabi mo, at alagaan ka. Sana hindi mo ako tanggihan. Fu Huai, ikaw talaga. Sana hindi mo ako tanggihan. Bigyan mo si Miss Su ng trabahong sekretarya, tulad ni Secretary Su. Inutusan ako ni Mr. Fu na ibigay sa iyo ang mga dokumentong ito. Secretary Su. Sandali. Ang mga dokumentong ito, gawin mo para sa akin. Bakit ko gagawin? Siyempre, base sa relasyon ko kay Mr. Fu. Base sa relasyon mo sa kanya, isa lang ang inayos niya para sa iyo, posisyong sekretarya, mukhang. Naglamig na ang relasyon mo, no? Selos ka siguro. Masyadong mabait sa akin si Mr. Fu. Selos sa iyo. Sana lumayo siya sa akin. Isang katulad niya, magulo ang personal na buhay, babaero, sobrang malas ko na nakilala ko siya. Ang katotohanan ay laging mahirap tanggapin. Mayroon ka bang maling pagkaunawa sa akin? Magulo ba ang personal kong buhay? Saan mo narinig yan? Nakita ko ito gamit ang sarili kong mga mata. Saan mo nakita? Sunanfeng. Ano ba yan? Para kang multo tumawag. President Fu, tumabi ka. Magtatrabaho na ako. Mr. Fu, Simula ngayon, President Fu na ang tawag sa akin sa opisina. para makuha si President Fu,
At tanggalin ang babaeng yan na si Sunan Feng sa labas ng kumpanya ay kinakailangan. Huway, palagi mong nakakalimutan ang tissue. Palagi na lang patay ang phone mo. Palagi kang nadigising na masakit ang liig. Palagi kang nasasakal sa pagkain. Secretary Su, hinahanap ka ni President Fu. President Fu, dapat ko bang ipagpalit ang kotse kay Su Beibei? Alam mo ba kung bakit kita ginawa kitang sekretary ko? Dahil ba? Dahil matalino ako? Meron kang malaking maling akala tungkol sa sarili mo. Ayaw ko sa ibang babae na may maling akala tungkol sa akin. Kaya bakit ikaw ang nakaupo dito sa halip na si Subeibei? Sunan Feng, paano mo nagawang magkaroon ng pantasya sa isang lalaking tulad niya? Busog ka na ba? Hindi. Baka laktawan ko na lang. Mas mabuti nang hindi ako pumunta. Secretary Su, nakatira ang CEO sa parehong apartment. Nakakalipat mo lang. Uuwi ka mamayang gabi. Pwede kang sumabay. Ilang milya ang layo mula sa bayan at mahirap sumakay ng taxi. Tara, uminom tayo lahat para kay Mr. Fu. Pasensya na, Mr. Zhang. Allergic ako sa alak. Ang allergy na yan, ibig sabihin lang ay hindi ka gaanong umiinom. Kapag nasanay ka na, okay ka lang. Tara. Ako naman ang mag-i-shine. Kahit na si Mr. Fu kakagaling lang sa ibang bansa, ang kultura ng pag-inom hindi pwedeng balewalain. Kung hindi ka iinom ngayon, nilalait mo si Mr. Fu. Baka makaapekto sa partnership. Sandali. Paano ko hahayaang uminom ka? Mauna na ako. Naghandog ako ng mahabang toast speech. Mr. Fu, ang secretary na ito ay talagang mahusay, napakamaalahanin. Ayon sa Civil Code, kung alam mong hindi kayang uminom ang isang tao, at habang umiinom ay may halatang pilitang pag-inom, tulad ng pagpilit sa kanila na ubusin agad o pambubuyo, hanggat may layuning pilitin at may masamang nangyari. Ang taong pumilit uminom ay dapat managot sa kaukulang pananagutan sa pinsala. Sunan Feng, sobra ka na! Tao ako. Bakit ako dapat maging maayos? Kung may magkamali, ikaw ang mananagot. Mukhang si Mr. Fu ay karaniwang may mga issue sa pamamahala ng mga tauhan. Eksakto. Inom lang naman. Ang kultura ng pag-inom sa Tsina ay ganito. Sa isang kalihim na ganyan, maaaring makaapekto sa negosyo ni Mr. Fu sa hinaharap. Sige, magpatuloy ka sa pagsasalita. Sana ay sibakin niya ako ngayon din, kunin ang separation pay, at mag-enjoy sa natitira kong buhay. Kung ganoon, hindi na kailangan ang kooperasyon. Hoy, Mr. Fu, ano ang ibig mong sabihin? Eksakto kung ano ang sinabi ko. Tapos na ang partnership. Mr. Fu, pasensya na. Humihingi kami ng tawad. Mali kami. Tiyak na magbabago kami. Paano mo naman naaapi ang isang dalaga? Oo, Mr. Fu. Pwede kang umuwi ng maaga. Mr. Fu, pakiupo, pakiusap. Pasensya na, kailangan kong pumunta sa banyo. Sobrang kontento ka sa sarili mo, di ba? Wala kang pakialam. People's Hospital. Nag-aaway ka ba? Huwag mong isipin na dahil lang ikaw at si Fu Huai may koneksyon, hindi kita gagalawin. Aksidente lang iyon. Tigil. Ang trick mo na ito hindi gagana sa akin. Hindi pa ako bulag. Profesor, ang telepono ni Miss Su, walang sumasagot.
Hindi ba sila nag-sign up para sa check-up sa pamamagitan ng kumpanya? Humanap ka ng oras para ihatid ang report at ipaliwanag mo habang nandoon ka. C. Bilhan mo ako ng bagong telepono bukas. Kung hindi, Ito ay isang pangit na telepono lang. Wala kang ideya kung ano ang nawawala sa iyo. Iniipon ko ang gamot na ito para kay President Fu na gamitin sa kanya. Ngunit ngayon para sa iyo na. Teka, hayaan mo akong dalhin ito. Tara, lahat, uminom tayo. Ay nako, President Fu, Old Lee. Sobrang pag-inom ng alak na ito, masama sa kalusugan. Itong juice, iinom ko muna para sa inyo. Ang pagkain ngayon, President Fu, nasiyahan ba kayo? President Fu, huwag kayong mag-alala. Ihahatid ko si Secretary Su sa bahay. President Zhang, ang ating President Fu ngayon nakita na mahusay ang inyong pagganap, kaya naghanda siya ng espesyal na regalo para sa inyo. Dapat alagaan ninyo ng mabuti si Secretary Su. Ha, ito. Sige. Gusto kitang makita na akitin si Mr. Fu simula ngayon. Nasaan si Secretary Su? Mr. Fu, sabi ni Secretary Su, sumakay siya ng taxi pa uwi. Daan ko rin yan. Sabay tayo. Mahirap kumuha ng taxi. Hindi, okay lang. Ihatid muna si Secretary Bay, may hahanapin ako. Mr. Fu, sasama ako sa'yo. Diangju, Secretary Bay, mauna ka. Fuwa, gago ka. Ang yabang mo kanina, di ba? Ngayon, aayusin kita. Ang baho mo. Masama kang babae. Pinapalo mo ako. Ako. G-Fu. Salamat sa regalo. G-Fu, tigilan mo na ako. Nakikiusap ako. Tigil na. simula ngayon. Ayaw na kitang makita sa Rongcheng. Oo. Aalis na ako. Aalis na ako ngayon. Fiway, wala kang puso. Hindi na lang sana kita inalala. Buwisit. Pinaliguan nila ako ng droga. Masyado akong naging mabait kanina. Uy, Fu! Sa wakas, tinawagan mo ako noong gabing iyon. Kung babanggitin mo, ang nangyari noong gabing iyon, dapat na talagang isara ang club mo. G. Fu, taos puso akong humihingi ng tawad. Ano ang kailangan mo? Sabihin mo lang. Mayroon ka bang antidote para sa ganoong uri ng droga? Siya, hindi ko alam na mahilig ka sa matatapang na bagay. Pigilan mo ang kalokohan, meron o wala. O, darating ako doon sa loob ng kalahating oras. Pamilyar na amoy. Mukhang naisip ko lang ng sobra. Huwag kang umalis. Natulog ka sa akin at ngayon ayaw mong aminin. Mali ang tao mo.
Sasama ka o hindi? Ano ka, aso? Sige, mas malakas pa sa ibinigay ko sa iyo noong isang araw. Saan mo nakuha yan? Paano mo nalaman? May sugat ang labi mo. Tama na. Okay ba siya? Huwag kang mag-alala. Magpahinga ka ng mabuti bukas. Pangako, magiging masigla ka. Presidente, si Secretary Bay ay naibalik na. Iuwi mo siya. Uy, ako na ang bahala. Hindi na kailangan. Eto, Ro, hindi ko alam ang password. Sunan Feng. Mr. Fu, ang bahay ni Miss Su ay katabi lang ng sayo. Kita mo? Baka pwedeng sayo siya tumuloy para sa isang gabi lang. Sunan Fong, anong ginagawa mo dito? Ako dapat ang magtanong niyan sa iyo. Bakit ka nandito? Nakarags ka lang? Hindi ka ba giniginaw? Ikaw? Kayo dalawa? Kaya kahapon, Sunan Feng, ang masamang babaeng iyon, at si Mr. Fu. Mr. Fu, ginawa mo ito. Paano mo nagawa ito sa kapatid ko? Ako. Paano ako napunta sa bahay mo? Saan ba dapat ikaw naroon? Sa kama ni Mr. Zhang? O sa kalye? Anong ibig sabihin mo niyan? Hayaan mong ipaliwanag ko. Ito ang bagay, Miss Su. Kagabi, ikaw nilagyan ka ng gamot ni Mr. Zhang. Ano? Inasikaso na ni Mr. Fu iyon. Mas mahalaga, si Mr. Fu ay natagpuan na ang antidote para sa iyo. Pasensya na. Pasensya na, Mr. Fu. Na-emosyonal lang ako. Malaylate ka na. Kung malilate ka, kaltas ang sahod mo. Ay, naku. Sira ang phone ko. Walang masakyan na taxi. Ano ngayon? Sakay na. Tara na. Kahit anong mangyari, huwag kang masyadong mahigpit sa sarili mo. Buwisit! Mr. Fu. Siya nga pala, tungkol kagabi. Tungkulin ko iyon. Pero babalaan kita, huwag mong sasabihin kanino man na nakatira ka sa bahay ko, sikreto lang. Mr. Fu, ang stress mo talaga. Punit ang labi mo. Uminom ka ng mainit na tubig. Naku! Ang CEO ay nakatira kasama si Secretary Su? Kaya pala siya naging secretary ng CEO. Kaya pala siya naging sobrang walang hiya kamakailan. Supervisor Joe, halika rito. Kung hindi mo kailangan ang mga mata mo, ipamigay mo. Nakatayo ako dito mismo. Hindi mo ba ako nakikita? Pumila ka. Ikaw at si Supervisor Joe, pareho ba kayo? Si Supervisor Joe ang aming pinuno. Bukod dito, ang pagtanggap ng espesyal na pagtrato ay nararapat lamang. Wala kang natutunan na tunay na kasanayan, pero magaling ka sa pagsipsip talaga. Nagpapakita lang ako ng galang. Kung magaling ka naman diyan, bakit hindi mo ibigay ang iyong posisyon kay Supervisor Joe? Tara, lahat, sumulong. Supervisor Joe, tingnan mo si Sunan Fong. Gumagawa siya ng issue sa wala. Ito ay masama para sa pagkakaisa ng kumpanya. Sa tingin ko, Secretary Su ay talagang tama. Anong meron kay Supervisor Joe? May sumapi ba sa kanya? Sino ang may alam? Hindi ba siya palaging nakatarget kay Secretary Su dati? Secretary Bay, dapat kang matuto mula kay Secretary Su. Ang ganitong pagsipsip ay hindi ginagawa dito.
Sa ating trabaho, kailangan mong malaman ang mga patakaran. Secretary Sue, mula ngayon, ikaw ay isang huwaran para sa ating lahat. Tara, magpatuloy. Well, ito ay isang senyales na ang baboy ay pwedeng lumipad. Uy, Supervisor Joe, bakit bigla kang napakabait kay Secretary Sue? Secretary Sue, ay kasintahan ni CEO Fu. Talaga? Baliw ka ba? Su Nanfeng, napakawalang hiya mo. Magsabi ka pa ng isang salita at pupunitin ko ang bibig mo. Kung hindi mo kaya, huwag kang magsimula ng gulo. Wala na akong mawawala ngayon, kaya hindi ako takot sa mga may mawawala. Tigilan mo na ang pagpapansin sa akin. Paulit-ulit mong sinasabi na minamaliit mo si President Fu. Ginawa mo siyang walang kwenta. Sa huli, gusto mo lang pala siyang landiin. Teka, para ba sa kapatid mo ito? O para sa sarili mo? Siyempre para sa kapatid ko. Sabihin mo sa kanya na lumapit sa akin. O kaya hahanapin ko siya agad. Alam na alam mo. O, alam kong namatay ang kapatid mo. Pero hindi mo pwedeng pilitin si President Fu na maging single magpakailanman. Hindi ako. Ibang tao. Ibig kong sabihin, makakahanap din si President Fu ng iba. Gusto mong pumalit sa kapatid mo, pero nasa kay President Fu kung gusto niya iyon. Tama ba? Bumalik ka na sa trabaho. At saka, tandaan mong bayaran ang telepono ko. President Fu, may mga chismis sa opisina ngayon tungkol sa iyo. Ang ilan ay nagsasabi na si Secretary Sue ang iyong kasintahan. Ayos lang. Ang ospital na ito ay tinatawag ako ng sobra. Malamang sinusubukan nila na bigyan ako ng therapy. Hindi ako ganoon kamarupok. Kumusta si Nan kamakailan? Nasa Rongcheng ako ngayon. Chen, nasa Rongcheng ka pala. Sabay tayong mag-dinner ngayong gabi. Kumusta? Pasensya na, sino si Miss Su Nanfeng? Ako iyon. Oh, ito ang mga bulaklak mo. Pakisign para sa kanila. Para sa akin? Oh, oo. Okay, salamat. Gulin. Sino ang nagpadala nito? Baka maling delivery. Walang date sa opisina. May ganoong patakaran ba ang kumpanya? Idinagdag ito ng CEO kagabi. Oh, hindi ako nakikipag-date kanino man. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala ng mga bulaklak na ito. Kung gusto mo ang mga ito, maaari mong kunin ang mga ito. Uuwi na ako ngayon. Ang mga bulaklak na ito. Galit na itinapon ng CEO ang bulaklak ng karibal na pag-amin ng pag-ibig. Sinusuportahan ko yan. Ako rin. Kaya, hindi ka sigurado kung ang CEO mo ay isang gago? Tiyak. Namatay lang ang nobya niya at natulog siya sa akin. Pero, kamakailan, parang siya ay, Nan, wala kang gusto sa kanya, di ba? hindi, talagang hindi. Hindi kami kahit mula sa parehong mundo. Parang, nandito kami kumakain sa isang turo-turo. Siya ay malamang sa isang magarbong restaurant, nag-e-enjoy ng French foie gras, Australian steak. Ginoo, 2 bote ng beer at 20 tuhog ng karne. Sige, sandali lang. Anong problema? Ang CEO natin, Su Nanfeng, saan ka pupunta? ang galing ng pagkakataon. Ginoong Fu, nandito ka rin pala. Kung wala na iba, aalis na kami. Tigil. Bakit nagmamadali? At sino ito? Kaibigan ko, Hello sa lahat, ako si Shen Ruo Chen. Bakit hindi tayo kumain ng magkasama? Si, Tara! Shen Ruo Chen. Papatayin kita.
Hindi na kailangan. Sige. Tara, tara. Bilisan mo. Nanfeng, ang mga bulaklak na ipinadala ko sa iyo kaninang hapon, nakuha mo ba? Ang mga bulaklak kaninang hapon. Galing sa iyo? Gusto mo ba? Itinapon na niya ang mga bulaklak sa basura. Ayos lang. Gusto ko lang ang klase ng babae tulad ni Miss Su, na may personalidad. Tama na. Hindi mo ba nakikita na may kasama siya? Ginoong Fu, sinisiguro ko sa iyo, siya at ako ay talagang magkaibigan lang. Lahat ng relasyon na mayroon ka ay pwedeng punan ang isang regimen. Napakapabago-bago, hindi ka magugustuhan ni Su Nanfeng. Ano ang alam mo? Isang lalaking masama, mahal ng mga babae. Nanfeng, ano ang sasabihin mo? Di ba? Nanfeng, Oy, kaya ko. Hindi ako babae. umorder na tayo. Tara na, Nanfeng. Isasakay kita. Hindi na kailangan. Pareho lang naman tayo ng daan. Miss Su, ngayong gabi. May trabaho pa. Sasakay? Tara na. Sa tingin ko, gusto ka ni Fu Huai. Mr. Fu, Tara na. May mall malapit. Wow. maganda. Iwasan mo yung mukhang baguhan. Ako. Mr. Fu, ngayon lang dumating ito. Bakit hindi mo ipasubok sa nobyo mo? Sa totoo lang, Yun lang, ibalot na. Sige, 388,000 piso. ano? Ang mahal? Gawa ba sa ginto? Card. Walang pin. Isuot mo. Para sa akin to. Ano pa? Pero, bakit mo to binibigay sa akin? Isipin mo na lang na pasasalamat para sa mga kontribusyon mo sa kumpanya. Eto ang ilan. Ihatid sa Lishui Apartments. Fu, itong sapatos, ito ba'y isang award ng kumpanya? Hindi naman kaltas sa sahod ko, di ba? Pakiusap, huwag mong kaltasin ang sahod ko. Kung hindi, hanggang sa araw na mamatay ako, baka hindi ko mabayaran ang utang. Ikaw, kung magsasalita ka pa ng isa, ngayon lahat ng bayarin sa'yo. Mr. Fu, nagluto ako ng masustansyang sopas para sa'yo. Hindi na kailangan. Pero ako'y nagtagal sa pagpapakulo nito. Subukan mo. Mr. Fu, ang sapatos na in-order mo. Oh, ang ganda talaga ng mga sapatos na ito. Kung nandito pa ang kapatid ko, magugustuhan niya ito. Kung gusto mo, kunin mo. Talaga? Salamat. Hoy Mr. Fu, bukas birthday ng kapatid kong babae. Gusto kitang imbitahan na sumama sa akin para bumati sa kanya. Si. Di magpahinga ka ng maaga. Kita-kita bukas. Sunan Fong, may isang pares ka na, sapat na iyon. Bakit hindi ka masaya? Ang mga tao dapat matutong makontento. Presidente Fu, Pasok. Para sa akin, ito, kahit hindi mas mahal kaysa sa iyo. Gusto kong magpasalamat. iwan mo lang dyan. Uminom ka ng mas maraming mainit na tubig.
Panatilihing basa ang iyong mga labi. Talagang hindi niya naaalala kung ano ang nangyari noong gabing iyon. Secretary Sue May Tao, mula sa People's Hospital, na naghahanap sa iyo, naghihintay sila sa pintuan. Si Sunan Feng ay tiyak na hindi pa nasusuot ang sapatos na ibinigay ni Mr. Fu sa kanya, di ba? Kumusta? Sino ang hinahanap mo? Hinahanap ko si Miss Sunan Feng. Maaari ko bang malaman kung tungkol saan? Nagpadala ang ospital ng maling report kanina. Hindi iyon. Ganito kasi. Kaibigan ako ni Miss Sunan Feng. Pwede mo ito iwan sa akin. Ibibigay ko sa kanya mamaya. Wala kang alalahanin. Sisiguraduhin kong makuha niya ito. At saka, hindi nga niya alam kung kailan siya makakauwi mula trabaho. Sige, okay. Iyong sabihin na humihingi kami ng pasensya sa kanya. Okay? Salamat. Walang problema. Tigil. Nagpatingin ka ba sa doktor? Hindi, kakadating ko lang. Ano yan sa kamay mo? Mga dokumento para sa trabaho. Ilabas mo. Ikaw, Subebe. Ikaw, President Fu. Tulungan mo ako. Sunan Feng. Sunan Feng. Sinusubukan niya akong patayin. Anong ginawa mo? Sasaktan ka ba niya? Sapatos. Siya. Nagsiselos siya sa bagong sapatos na binili mo para sa akin. Hindi ko binili iyon. Siya mismo ang humingi. Ang mga sapatos na ito ay para sa iyo. Para sa kanya? Salamat, President Fu. Nasa paa ko na ang sapatos. Tama na. Suot ko pala. Yung mga pinaglumaan niya. Kung magsisinungaling ka, siguraduhin mong tama ang sinasabi mo. Papalampasin kita sa pagkakataong ito. Kung hahawakan mo pa muli ang mga gamit ko, papatayin kita. President Fu, ako. Magtrabaho ka na. Kunin ang mga bagay mula sa basurahan, at kunin mo. Parang ang diagnostic report ng ospital ay naihatid na sa kumpanya. Ayaw kong lahat ay maawa sa akin dahil sa sakit ko. Baka hindi yun nakita, di ba? Ito ay normal lang na report ng check-up sa kalusugan. Si Sunan Feng ay may mataas na kolesterol. Oo, bukod doon, tila walang ibang problema. Nan. Shenru Ochen, papatayin kita. Bakit mo ako iniwan kahapon? Hindi ba't binibigyan lang kita ng pagkakataon? Tigilan mo na ang pagbibiro. Imposibleng magustuhan ako ni Fu Huai. Maging mas confident ka. Tingnan mo ang regalong dala ko para sa'yo. Umanap ka ng pagkakataon na isuot ito para sa kanya. Sigurado ako na siya'y mamangha sa'yo. Uy, alam mo ba na ang huling sekretarya na sinibak ay dahil sinubukan niyang akitin si CEO Fu? Iba ka. Malaki ang tsansa mo. Hindi naman tulad ng hindi pa kayo nagkakasama sa kama dati. Hindi naman tulad na hindi tayo nagsama. Ano bang dapat katakutan? Eto, isuot mo para sa kanya. Wow, Secretary Sue, nasa bag na. Mukhang may hawak siyang lingerie. Alam mo ang ginagawa mo? Hindi. May nagbigay sa akin ito dati. May brand gift na ipinadala sa opisina. Chen. Sa totoo lang, kailangan kong magtapat sa iyo. Ano? Huwag mong sabihing gusto mo ako. Hindi ko ito tatanggapin. Mayroon akong malubhang sakit. Ano? Terminal na kanser sa baga. Maaaring wala na akong maraming oras. Nanan, nagsisinungaling ka sa akin, di ba? Bakit kayo naghahawakan ng kamay? Nobyo mo ba ito? Kaibigan lang. Mukhang nobyo sa akin. Masyado kang madaldal. Walang bonus ngayong buwan. Ayos ka lang. Palagi akong kasama mo. Kaya, mas lalong hindi ako pwedeng makasama si Fu Huai. Hindi. Dapat mas makasama mo siya. Tamang-tama ka. Para diyan. Secretary Sue, sabi ng CEO, may
Hindi ka pa natapos na trabaho. Si. Pasok. Hindi ko inaasahan na ang personal na buhay ni Miss Su ay ganito kapanabik. Baka natuklasan niya na ang taong iyon noong gabing iyon ay ako. Oh, Mr. Fu. Sa totoo lang, napakasimple kong tao. Minsan lang ako medyo nagiging pabigla-bigla. Pero ako, personal. Talagang hindi ako ganoon. Sapat na pabigla-bigla para, sa publiko, mayakap at lambingin ang isang tao. Kaibigan ko siya. Walang bagay na dalisay na pagkakaibigan sa pagitan ng lalaki at babae. Bakit sa tingin mo papadalhan ka niya ng lingerie? Mr. Fu, nagkamali kayo ng pagkakaintindi. Gusto lang niyang ano? Hindi, bawal na isipin yon. Mr. Fu. Mr. Fu, napagkasunduan natin kahapon na sama-sama tayong magbigay pugay sa kapatid ko. Huwag kang mag-alala, ate. Ginoong Fu ay mag-aalaga sa akin ng mabuti. Anong problema? Sa tingin ko, na-spray ng bukong-bukong ko. Ginoong Fu, seryoso ako sa'yo. Hayaan mong alagaan kita. Ang espiritu ng aking ate sa langit ay sasang-ayon din. Ayoko ng ganitong uri ng mga lansihang mapanlinlang. Pero may totoo akong nararamdaman para sa iyo. Tama na. Ang kabaitan ng iyong ate babalikan ko. Kung ayaw mong manatili sa Fu Corporation, mabibigyan kita ng 10 milyong dolyar na tseke. Para umalis. Ginoong Fu, tungkol kay Miss Su, mukhang nagbago ang kanyang posisyon. Bumalik ka. Kung talagang pinagmamasdan mo kami sa langit, hindi mo dapat hayaang magdusa ang sarili mong kapatid na babae. Sunanfeng, hindi ko hahayaang kunin mo ang sa akin. Sunanfeng, dahil sa kanyang pambihirang pagganap, ay na-promote ng pambihira bilang Secretary General ng Secretariat. Maaaring nagkakamali ang supervisor. 1 taon pa lang akong nagtatrabaho. Tama, inaprubahan na iyon ni Ginoong Fu. Ang asawa ng CEO na maging Secretary General ay isang maliit na bagay lamang. Siguradong makikita ni Ginoong Fu ang aking pagsisikap. Binabati kita, Nanfeng. Binabati kita. Tara, pumunta tayo sa lounge at magdiwang kalihim. So mangyaring, alagaan mo kami mula ngayon. Isang taong kasuklam-suklam gaya ni Su Nanfeng, paano niya ninakaw ang iyong posisyon? Maupo ka. Kalihim, Mi. Ilang taon ka nang nagtatrabaho sa Fu Group? 10 taon, ang buong buhay ng isang babae. Ilang dekada kaya ang kaya niyang magkaroon? Nagtatrabaho ka ng napakahirap, masipag para sa Fu Group. Sa huli, matatalo ka sa isang babaeng bata pa. Ayos lang ba sa iyo iyon? Ano ang magagawa ko? Wala akong pagpipilian. Ngunit si Su Nanfeng ngayon ay ang kanang kamay ng amo. Sino ang makakalaban sa kanya? Sa totoo lang, may isa pang paraan. Na kung saan ay, upang siya ay palayasin mula sa Fu Group. Palayasin siya? Si Presidente Fu ay sinibak na lahat ng sekretarya na sumubok na akitin siya. Isa-isa, kaya bakit si Su Nanfeng ay nananatili pa rin sa tabi niya? Iyon ay dahil mahalaga siya. Dahil lang sa kanyang pangalan. Ang pangalan ng aking kapatid ay Su Nanfeng. Siya ay talagang kasintahan ni Presidente Fu. Siya ay pumanaw na. Anong pagkakataon, di ba? Ang kanyang pangalan ay isang letra lang ang pagkakaiba sa kay Su Nanfeng. Ang Su Nanfeng na iyon ginagamit ang pangalan ng aking kapatid upang akitin si Presidente Fu. Hindi ko siya matiis, kaya may magandang plano ka ba? Secretary Mi, talagang matalino ka. Mabilis kang makaunawa. Kumusta? Binibini, sino ang hinahanap mo? Sinabi ni Gulin na pumunta ako. Ginoong Gu, di ba? Nasa room 888 siya? Sasamahan kita.
Oh, sino ito? Secretary Su, kumusta? Sigulin ito. Si Fu Huai ay lasing. Dali, puntahan mo at iuwi mo siya. Pero tapos na ang shift ko. Pero sa telepono ko, ikaw lang ang contact na nakasave. Kung hindi ka pupunta, si Ginoong Fu ay malamang. Mapagsamantalang kapitalista. Ipadala mo sa akin ang address. Nasa loob si Ginoong Gu. Uy, Nanfeng, nandito ka na. Dumating ka na. Nasaan si Fu Huai? Uy, sandali. Mga kaibigan, ipakilala ko sa inyo. Siya ang gusto ko, si Su Nanfeng. Lasing ka na. Nanfeng, seryoso ako. Sobra na yan. Fu Huai, gusto ko talaga si Nanfeng. Bawal mong magustuhan siya. Bakit? Dahil, Pasensya na. Pasensya na sa yon. Ihahatid ko muna siya sa bahay. Magpatuloy na kayo. Lin, Miss Su, bakit siya kumikilos na parang asawa ng amo? Siya na talaga ang asawa ng amo. Bakit ka pa? Anong alam mo? Nagtetest lang ng relasyon nila. Gusto ni Fu Huai siya. Bakit hindi ko rin siya pwedeng magustuhan? ang bango mo. Yung sa gabing iyon, ikaw ba yon? Lasing ka. Mali ang taong hinahanap mo. Gising ka na. Uminom ka ng sabaw para sa hangover. Gagaan ang pakiramdam mo. Tungkol sa nakaraang gabi, pasensya na. Ah, hindi mo ako dapat hingian ng tawad. Dapat kang humingi ng tawad kay Dudo. Dudo. Ito. Lasing ka masyado kahapon. Palagi mong iyayakap ang Dudo natin at hinahalikan siya ng baliw. Sabi mo kagabi hinahalikan ko daw iyon. Uwa. Kapag ibinalik ko sa tindahan ng alaga, tiyak na bibilhan kita ng maraming dog food. Pero naalala ko, wala ka namang aso sa bahay. Ilang araw ko nang siya ay dala. Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaan sa aming Dudo gawin ang isang mabagsik.
Su Nanfeng. Ulitin mo yan. Talaga? Wala naman talagang nangyari. Hindi ka muna maliligo. Secretary Su, ano pa bang gusto mong gawin sa akin? Ang ibig kong sabihin, sobra kang uminom. Ang baho mo ng alak. Ang bahay ko ay katabi lang. Hindi ko kailangan gamitin ang banyo mo. Maliban kung anyayahan mo ako, Secretary Su. Jifu, bakit hindi ka nalang umuwi at magpahinga? Pagod ka na. Su Nanfeng, paano ka ulit nagkamali? Uy, alam mo ba? Ang kaibigan ng CEO kagabi, nag-post sa Moments, isang litrato ni CEO Fu at Secretary Su Ai. Ang dalawang iyon, napaka-intimate nila. Talaga? Gusto ko rin makita. Ako rin. Wow, ang swerte ni Secretary Su na may CEO Fu. Napakagaling na nobyo. Oh. Oh my God. Sobrang sinusuportahan ko sila. Sa loob ng opisina, mas mabuting huwag masyadong magchismis. Alam mong di mo ako matatalo. Bakit ka galit na galit? Paano mo nalaman na di ko kaya? Sige, good luck. Tandaan mo, wag mong idamay ang sarili mo sa problema. Kapag naging Secretary General ako, tuturuan kita ng leksyon. Handa na ba ang lahat? Sa 2 araw, ito yung international conference. Sisiguraduhin kong mapapahiya siya. Su Nanfeng, tapos na ang magagandang araw mo. Ngayong taon, ang kumperensya ng Fu Group ay wala pang katulad sa sukat. Daan-daang eksperto mula sa loob at labas ng bansa ay dumating para dito. Oo, ang Fu Group pandaigdigang impluensya ay talagang nangunguna. Ngayong taon din ang unang taon ng bagong presidente. Pagkatapos, pumalit sa dati. Gusto ng lahat na sumubok. Tara, tagay. Bakit wala pa ang pangalawang kalihim general? Handa na ba? Nakaayos na ang lahat, Ginoong Fu. Pero ang pangunahing tagapagsalita ngayon ay ang pangalawang kalihim general at wala pa siya. Ihabol mo siya. Ang pulong ngayon ay mahalaga sa atin. Alam ko. Ngayon ka nag-aalala, pansamantalang hindi available ang numerong iyong dinial. Mina, nasaan ka na ngayon? Malapit nang magsimula ang meeting. Nasa venue ako. Pupunta ako sa'yo ngayon. Hindi pa ba handa? Handa na. Pero yung mga dokumentong dinala mo para sa akin ay kulang ng isa. Hindi ako makakaakyat sa entablado ng ganito. Imposible yan. Nung dumating ako, tiyak na sinuri ko lahat. Sinasabi mo bang nagsisinungaling ako? Ako. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Anong nangyayari? Mr. Fu, nawalan ng dokumento si Secretary Su. Isa itong napakahalagang draft ng talumpati. Pasensya na. May paraan ba para maayos ito? Mr. Fu, naalala ko na. Itong draft ng dokumento ay lagi nang hinahawakan ni Secretary Su. Siya ang nag-oorganisa noon. Tiyak na naaalala niya yon. Bakit hindi siya na lang ang gumawa? Ako. Kaya mo bang gawin? Hindi ako natatakot mamatay. Ano bang dapat katakutan? Sige. Susubukan ko ito. Naniniwala akong kaya mo yan. Pumayag pala siya. Fu. Baka ako na lang ang gumawa.
Sa totoo lang, pwede nating laktawan ang script na iyon. Napakahalaga ng pagpupulong na ito. Bawat talumpati, dapat walang pagkakamali. Hayaan si Secretary Su ang gumawa. Tiwala akong kaya mo. Si, Aalis na ako ngayon. pwede bang ang makeup artist tulungan ako sa aking styling? Si. Akala niya ang galing-galing niya. Nanfeng, kokopyahin ko ang nakaraang PPT at bibigyan kita ng kopya. Sige, salamat. Inilagay ko sa iyong mesa. Salamat. Isang mahalagang internasyonal na kumperensya patay ka na ngayon. Magsisimula na ang palabas. Mga ginang at ginoo, tanggapin nating kinatawan ng Fu Group, si Miss Su Nanfeng, sa entablado. Bakit wala pa siya? Oo, bakit hindi pa siya dumadating? Presidente Fu, Kalihim Su, hindi naman siya natakot, di ba? Alam ba niya kung gaano ito nakakaapekto sa ating kumpanya? Presidente Fu, baka ako na ang bahala? Wow, ang ganda-ganda niya. Ang mga empleyado ng Fu Corp, pinipili ba batay sa itsura? Why? Ibigay mo sa akin si Kalihim Su. Pipirmahan kita ng kontrata na $1 bilyon. Ibibigay ko sa iyo ang gitnang silangan ng pamilya ko, negosyo, ng langis. Hindi ka ba natatakot na papatayin ka ng matanda? Natatakot. Pero kumpara sa negosyo, mas gusto niya ang apo sa manugang na babae. Imposible. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa seminar ng Fu Corp. Susunod, ibabahagi ko sa inyo ang mga pananaw ng Fu Corp sa industriya ng teknolohiya. Anong nangyayari? Bakit blanco? Upang mabuhay sa Fu Group, kailangan mo ng kakayahan, hindi lang magandang mukha. Ito ang pananaw ng Fu Group sa mga industriyang may mataas na teknolohiya sa zonang high-tech. Ang blanco ay kumakatawan sa walang hanggang posibilidad. Sa paglalim ng pandaigdigang ekonomiya, ang mga high-tech na negosyo ay nagpapakita ng internasyonal na uso. Sa pamamagitan ng cross-border na pakikipagtulungan, pagpapakilala ng teknolohiya at pagpapalawak ng internasyonal na merkado, aktibo silang nakikilahok sa pandaigdigang teknolohikal at pang-ekonomiyang gawain. Salamat sa inyong lahat. Kung may mga individual o kumpanya na interesado, malugod kayong tinatanggap na makipagsosyo sa Fu Group. Hindi nakakapagtaka na ikaw ang aking diyosa. Talagang may talento at maganda. Nambobola ka. Hindi, Nanfeng. Pinahahalagahan ko ang iyong talento. At ang aming kumpanya ngayon ay talagang nangangailangan ng mga talento tulad mo. Magkano ang binabayad sa iyo ng Fu Corporation? 3 beses ang iaalok ko. Hindi. 5 beses. Pangako. Basta sumali ka sa aming kumpanya,
magiging mataas na ehekutibo ka sa loob ng ilang taon. Upang gantimpalaan si Miss Su para sa kanyang kalmadong pag-uugali ngayon, ang kumpanya ay naghanda ng espesyal na bigyan siya ng villa sa Kaotang Spring. Kaotang Spring? Dapat milyon-milyon ang isang unit? At dapat kang makakuha ng isang set sa Tang Chenyipin, tama? Mukhang okay. Pero kailangan kong pag-usapan sa aking pamilya. Maghintay ka ng balita ko, Nanfeng. Tiyaking hintayin ang balita ko. Ano? Mga susi ng villa. Ano? Binibigyan mo talaga ako ng cottage spring na bahay. Ang iyong pagganap ngayon ay nagligtas man lang sa kumpanya ng 10-10 bilyon sa mga pagkalugi. Wala lang yang bahay. Mr. Fu, ang paraan mo ng pagtatapon ng pera ay sobrang astig. Alam ko. Mukha kang maganda sa entablado ngayon, napakaganda rin. Dapat kang magbihis ng mas madalas mula ngayon. Anong ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin, karaniwan akong nagbibihis ng palpak. Hindi ba totoo iyon? Ito ba ang iyong plano? Pinahintulutan mo siyang sumikat sa harap ni Mr. Fu ng husto? Huwag kang mag-alala, nakalusot siya sa pagkakataong ito. Ngunit hindi ako mabibigo sa susunod. Susunod? Kung gagawin mo ito muli, hindi lamang hindi mo makukuha ang posisyong ito, kundi sa Fu Corporation, wala ka nang matitirhan. Mr. Fu, itong buong mesa ng banquet. Magkano ito? $188,000. Manloloko. Sa $188,000, inihain mo ang mga pagkaing ito. Magrereklamo ako tungkol sa mga ito. Tingnan mo, ang bawat isa ay mas luntian kaysa sa nauna. Wala kahit isang pirasong karne. In-order ko ito ng espesyal para sa iyo. Para sa akin, Para sa kalusugan mo. alam mo na ang tungkol sa sakit ko. Hindi ito malubhang sakit. Isang malubhang sakit at hindi iyon seryoso. Hindi iyon seryoso. Hindi seryoso. Sa tingin ko hindi na kailangang pumunta sa ospital para magpagamot. Totoo, hindi na kailangan. Ano ang gusto mong kainin? Kainin mo lang ang gusto mo. Ano ang problema? Pupunta ako sa banyo. Paano? Kailangan mo bang pumunta sa ospital? Hindi na kailangan. Sige, umalis na tayo. Saan? Sa club ni Gulin. Para ayusin ang susunod na aktibidad. Pupunta na naman sa club ni Gulin? Pamilyar ka sa lugar na iyon. Nakapunta ka na ba roon? Oo, nakapunta na ako doon. Masyado kang maraming ininom kahapon. Sinundo kita doon. Binabati kita, Sekretarya Su. May magandang kinabukasan ka. Oo, napakabata pa. At kaya mo nang hawakan ng mga bagay mag-isa. Mag-toast tayo para kay Sekretarya Su. Salamat sa inyong lahat. Sekretarya Su, narinig ko lang sa hapagkainan na ikaw. Baka buntis ka. Buntis si Su Nanfeng? Anak ba ni CEO Fu? Hindi, single pa ako. Para ka na talagang asawa ng CEO. Ang low-key. Sekretarya Su, kung hindi ka maganda ang pakiramdam, baka dapat kang lumabas para sa sariwang hangin. Si. Ikaw pala, miss. Napagkamalan mo ako. Tiyak na napagkamalan mo ako. Tingnan mo, mas maganda ka talaga ngayon kaysa dati. Pero matagal na akong nagtatrabaho sa reception, kaya tiyak na hindi ako magkakamali.
Aha, pasensya na. Hindi kita nakilala agad. Dahil ikaw ay isang customer dito, sasabihin ko na lang sa iyo ng diretso, dito sa lugar namin. Talagang wala kaming ganitong serbisyo. Pero kung interesado ka, pwede kitang irekomenda sa ibang lugar. Ginagarantiya ko na lahat sila ay may magandang itsura at physically fit. At napaka-diskreto. Hindi ko inaasahan na si Secretary Su ay may ganitong libangan sa pribado. Mr. Fu, nagkakamali kayo. Kailangan kong gumamit ng banyo. Mr. Fu, kaibigan ba kayo ng amo naming si Gu? Ang babaeng iyon ba ay nobya ninyo? Sasabihin ko sa inyo, ang isang lalaki ay hindi dapat nakatuon lahat ng enerhiya sa kanyang karera. Kailangan niyang mag-alaga ng babae ng higit. Noong gabing iyon, ang dalagang iyon nagdala ng isang tumpok ng pera sa lugar namin. Anong gabi ang tinutukoy mo? Hindi ko rin maalala. Nasaan yung nasa front desk? Mr. Fu, pupunta na ako ngayon. Ikaw ba iyon noong gabing iyon? Why? Nagbago ka na ba ng isip? Ibinibigay mo ba sa akin si Nanfeng? Gusto ko ang club mo, Abril 20, CCTV footage noong gabing iyon. Para saan mo iyon kailangan? Hindi mo naman ako sisisihin diyan, di ba? Why, makinig ka sa akin, magpapaliwanag ako. Hindi ito tungkol sa'yo. Ibigay mo sa akin sa lalong madaling panahon. Naku, hindi ako makapaniwalang buntis ako kay Fu Huai. Yung masamang babae, talagang ang buntis siya. Siguradong hindi ko maaaring hayaan na ipanganak ang batang ito. Malaki ito. Para sa akin ba ang bahay na ito? Oo, Secretary Su. Ang mga gamit mo ay nasa itaas na lahat. Tipikal ng Fu Corporation. Napakahusay. Gabi na. Dapat ka nang umuwi. Mr. Fu, napakaalaga mo sa iyong mga tauhan. Kahit ikaw mismo ang nagmamaneho pa uwi. Sino ang nagsabi na uuwi ako? Ha? Sa Lishui Apartments, dahil lumalawak ang kumpanya, ang bagong manager kailangang manatili sa aking bahay ng ilang araw. Wala pa akong bahay sa Rongcheng, kaya kailangan kong tumira sa iyo ng ilang araw. Mr. Fu, hindi ito angkop, di ba? Tayo ay lalaki at babae na mag-isa dito. Kung sino man ang dapat matakot, ako yon. Pagkatapos ng lahat, Misu, pupunta ka sa club para maghanap ng mga lalaki. Hoy, kailangan mo ng sideline. Huwag kang mag-alala. Babayaran kita ng maayos. Akin ang master bedroom. Pwede kang pumili ng ibang kwarto. Gago. Ito ang bahay ko. Ah. Dapat munang basahin ang instructions. Paano kung hindi ito safe sa pagbubuntis?
Mahal, hindi naman na ayaw ka ni Mommy. Hindi na magtatagal si Mommy. At hindi ka madadala sa mundong ito. Chenchi, buntis ako. Diyos, sa pagkakataong ito, binigyan ako ng malaking regalo. Pero hindi ko ito nakuha. Ay. Aba, Bakit gising ka pa? Bakit ka nandito, nananakot ng tao? ako. Kumukuha lang ng tubig. Masyadong malamig ang tubig. Fiway. Tingin ka lang. Libre lang. Para bang gusto kong makita ka? Subukan mo at tingnan kung tama ang temperatura. Anong problema? Nasunog ka ba? Hindi. Dahan-dahan lang. Ayos ka lang. Ayos lang ako. Ako oras na para sa face mask ko. Kailangan kong maghilamos ng mukha. Siya nga pala. Dapat maaga kang magpahinga. Magandang gabi. Kung sana ang tao noong gabing iyon ay siya, iyon ay magiging mahusay. Sino kaya iyan ng maagang umaga? Sorpresa! Chen, anong ginagawa mo rito? Nag-resign na ako sa trabaho ko. Balak kong lumipat sa'yo. Seryoso ka ba? Siyempre, gusto kong pahalagahan ng kaunting oras na mayroon tayo. Chenhen, talagang naantig mo ako. Naantig mo rin ako. Hindi ko inaasahan na makakaasa ako sa iyo upang manirahan sa panaginip na ito malaking bahay. Tama. Nakuha ko mula sa ospital ilang lutein at oral liquid para sa kalusugan ng buntis. Lahat iyan ay mga bagay na gusto ng mga buntis. Ano ang gustong kainin ng mga buntis? Sino ang buntis? Si ate ni Chen ang buntis. Walang nag-aalaga sa kanya sa roong Cheng. Nag-leave si Chen para sa kanya. Para alagaan siya. Tama. Wala akong matutuluyan. Kaya nagpaplano akong lumipat. Kasama si Nanan. Gusto mo bang? Hanapan kita ng lugar. Hindi na kailangan. Napakalaki ng bahay na ito. Kami lang dalawa ang nakatira dito. Sobra-sobra ang espasyo. Hayaan mo siyang manatili dito. Makakatipid din tayo. Tsaka, pansamantala ka lang din naman dito, di ba? Bilisan mo at maghanda ka na. Oras na para sa trabaho. Tumingin ka sa paligid at maging pamilyar. Aalis na ako. Ang malaking amo ay sobrang mapag-ari. Pero isang araw malalaman mo, hindi ako nandito para paghiwalayin kayo. Nandito ako para sumali sa pamilyang ito. Ginoong Fu, gumawa ako ng masustansyang sabaw kagabi at dinala ko sa pintuan mo. Huwag ka nang gumawa pa. Lumipat na ako. Saan? Dapat ba akong lumipat din? Para mas maalagaan kita? Subay Day. Kailangan mong magkaroon ng respeto sa hangganan bilang isang tao. Ang nakaraan. Kaya ko itong palampasin. Pero mula ngayon, sekretarya ka lang sa Fu Corporation. Naintindihan mo? Naintindihan ko. Uy, narinig mo ba? Si Secretary Su ay lumabas sa kotse ni Mr. Fu ngayon. Talaga, hindi ka naman maiinggit dyan.
Ano bang pinag-uusapan nyo? Wala ba kayong trabaho? Secretary Bay. Sue, ang apelido ko, hindi Bay. Pasensya na. Anong nangyari sa kanya? Ewan ko. Ewan ko kung anong nangyari sa kanya. May reklamo ka ba sa Fu Corporation? Siyempre wala. Kagabi, sinabi mong nawawala ang file para iwasan ang trabaho, tapos binigyan mo si Secretary Su ng blankong PPT. Mr. Fu, hindi ko po gagawin. Si Secretary Sue ba ang nagsabi sa inyo? Parehong modelo ng USB drive. Sabi ng Internal Affairs, kumuha ka ng 2. Nasaan ang isa? Ibigay mo. Pangulong Fu, nawala ko. Simula ngayon, huwag kang magloko sa Fu Corporation, lalo na yung pag-frame kay Secretary Su na ganyan. Kung may susunod na pagkakataon, hindi lang kita palalabasin sa Fu Corporation. Sisiguraduhin ko ring hindi ka makakapagtrabaho sa industriyang ito muli. Oh. Umalis ka. Pangulong Fu, gusto ko sanang mag-leave. Sa kumperensya kahapon, maraming kilalang akademiko ang gustong makipagpalitan ng ideya sa iyo tungkol sa bagay na ito. Pwede mong ipagawa kay Vice Secretary Mi Ian. Bigyan mo ako ng dahilan ng iyong pag-leave. Ang bedding set sa bahay kagabi ay hindi ako sanay. Gusto kong bumili ng bago. Jiang Zuo, ikaw na ang pumunta. Huwag na mag-abala. Kaya ko itong gawin mag-isa. Musta, Mr. Gu? Tawagin mo na lang akong Gulin. Anong ginagawa mo dito? Naghihintay kay Nanfeng. Oo, dalhin siya sa ospital. Sa ospital? Anong problema kay Nanfeng? May sakit ba siya? Kailangan mo ba ng tulong ko? May mga kaibigan ako sa ospital. Sinabi sa akin ni Nan na huwag magsabi kahit kanino. Kung malaman niyang sinabi ko kay Gulin, tiyak na papatayin ako sa pambubugbog. Wala. Ilang maliliit na problema lang. Kakaiba. Wala si Secretary Su ngayon. Hindi mo siya makikita. Alam ko. Pumunta si Nanfeng sa ospital. Okay lang ba siya? Nasa ospital siya. Ha? Hindi mo alam? Mukhang ganun. Malamang, mas importante ako. Saang ospital siya pumunta? Hindi ko rin alam. Hoy, hayaan mong itanong ko sa matalik niyang kaibigan. Sabay silang pumunta. Normal lang iyon. Saang ospital ka? People's Hospital. Bakit ka nagtatanong? Mangyaring, pasyente bilang 113, Ren He, magsumbong sa 2 silid ng konsultasyon. Chen. Gusto ko talaga ang batang ito. Dapat ba tayong magtanong kung may iba pang pagpipilian? Walang silbi. Nanan, isang babaeng kasing kahanga-hanga mo, bakit ka ganoon tratuhin ng langit? Siya nga pala, tinanong ako ng nanay mo noong isang araw kung kumusta ka na. Chen. Gusto kong humingi ng pabor sa iyo. Pagkatapos kong mawala, mangyaring huwag mong sabihin sa kanya ang balitang ito. Bisitahin mo siya madalas, parang hindi ako naging anak niya. Nanfeng, isang babae, bakit pumunta sa malaking lungsod para kumita ng kabuhayan? Hindi ba mas mabuting manatili sa bahay at alagaan ang pamilya? Bawal kang umalis. Nanay? Ang mga modernong babae ay kailangang maging malaya. Huwag kang maging mapagmatuwid sa akin. Makinig ka sa iyong ina, ang lola mo ay nakahanap para sa iyo ng magandang pamilya. Nanay, mula nang mamatay si tatay, ginagalang ba nila tayo? Huwag kang mabuhay sa ilusyon, hindi ba? Ang pagsasakripisyo mo sa iyong sarili ay hindi magdadala ng anumang pagkakapantay-pantay. Kung aalis ka, huwag ka nang bumalik. Magpanggap ka na lang na hindi kita naging anak. Mangyaring pasyente Su Nanfeng, pumunta sa 2 silid ng konsultasyon.
4 na linggo ng buntis. Nasaan ang asawa mo? Hindi ako kasal. Kaya itong sanggol. Gusto mo ba? O hindi? Gusto ko. Pero ang kalagayan ng kalusugan ko ay hindi papayag. Anong problema? Tingnan ko kung may pag-asa. Maaari nating subukang pagandahin. Ang pag-unlad ng sanggol ay normal pa rin. Doktor Ako, nakita ko na ang lahat ng uri ng kondisyon. Sabihin mo lang sa akin. May cancer ako. Terminal na. Mukha kang okay naman. Saan ka nagpa-test? Baka dapat kang magpa-test ulit. Dito mismo sa ospital ninyo. Sige, kung desidido ka na, maaari nating gawin ang abortion ngayon. Papainumin kita ng gamot. Hindi kita papayagang magpa-abort. Miss Sue, ito ang asawa mo. Sa tingin ko kailangan iyan. Pasensya na, doktor. Kami na ang bahala. Sunan Feng, wala ka bang sasabihin? Wala. Ang totoo, ang nakita mo. Kaninong anak iyan? Kay Shen Ruochen. Hindi. Kay Gulin. Baka mula sa mga lalaki sa club. Uhuay. Huwag mo akong insultuhin. Insultuhin ka. Sunan Feng, tingnan mo ang sarili mo. Hindi mo nga alam kung sino ang ama. Hindi ka ba nandidiri? Kefu. Hindi sa tingin ko bilang boss ng kumpanya. Pwede kang makialam sa personal na buhay ng mga empleyado. Sige. Eh di bawal kang magpalaglag ng bata. Jiang Zuo, magdala ka ng 10 yaya sa People's Hospital. Uhuay, baliw ka ba? Balief ako. Pagkapanganak ng bata, dadalahin ko siya para sa paternity test para malaman kung sino ang taong iyon. Gagawin kong impyerno ang buhay niya. Para hangad niya na sana patay na siya. Bakit? Walang kwenta kang bagay ka! Bakit pa kita naging anak? Hindi mo pa rin napanatili ang puso ng tatay mo. Bakit hindi ka nalang mamatay? Huwag ka nang umiyak. Tita, ang pagsilang ko ba isang pagkakamali? Ang bawat bata ay isang anghel na ipinadala sa mundo. Ang mga matatanda ang nagkakamali. Tara, kumain na tayo. Isipin mo na lang na baliw ako. Alam ba ni Fu Huai ito? At nag-alok pa siya na alagaan ng bata para sa iyo? Ganyan talaga pagbulag sa pag-ibig, di ba? Chen Chen, ano ang dapat kong gawin? Paano kung sabihin mo na lang ang totoo? Nanfong, Wala si CEO Fu sa bahay. ngayon, pumunta ako para makita ka. Hindi ka welcome sa bahay ko. Nanfeng, sa pagitan natin maraming hindi pagkakaintindihan. Pero ngayon, nagdesisyon na ako. Pagkatapos ng lahat, wala na ang kapatid ko. Sa huli, hahanap si CEO Fu ng iba. Hindi ka kaaway ko. Pasok. Ikaw na walang hiya. Lahat ng ito dapat ay akin. Nanfong, narinig kong hindi ka maganda ang pakiramdam. Nag-leave ka. Gumawa ako ng sopas para sa iyo. Subukan mo. Hindi siya naglakas loob na inumin ang sopas mo. Paano kung lason iyon? Ito ay... Ako to. Ako ang inupahan ni Mr. Fu para kay Secretary Su bilang isang personal na bodyguard. Noong mga panahong iyon,
Ako ay sa larangan ng digmaan sa gitnang silangan. Isang putok. Pumutok sa ulo ng 2 tao. Isa pang putok tinamaan ng 2 puso. Sa Italian Mafia, 3 beses akong pumasok at lumabas. Narinig mo na ba ang reputasyon ko? Hindi, wala pa akong narinig. Sige, 1 beses ko lang sasabihin. Islavlovsky. Tandaan mo. Kaya't si President Fu ay espesyal na nagpadala sa akin upang protektahan si Secretary Su para hindi ka matarget ng ilang walang kwentang tao. Ano sa tingin mo? Haha. Astig. Hindi pa nga siya nakarating sa magandang bahagi. Ruo Chen, sabihin mo sa kanya ang tungkol sa paglalabas ng bituka at pagbabalat. Iyon ang pinakamagandang bahagi. Sige, sabihin mo kay Secretary Bay. Oh, iyon? 18 ako noong taong iyon. Nanfeng, naalala ko lang, may trabaho ako sa kumpanya. Aalis na ako ngayon. Huwag kalimutang uminom ng sabaw. Huwag kang umalis, hindi pa ako tapos. Iba ka talaga. Saffron, alam niyang buntis ka. Sa ganyang kaliit na tapang, naglalakas loob ka bang makipag-intriga sa palasyo? Hintayin mo lang bukas, guguluhin ko siya. Hoy, Huay, may sasabihin ako sa iyo. Malaking balita ito. Siguradong magpapasalamat ka sa akin ngayon. Yung babaeng iyon noong isang gabi. Siya pala si Secretary Su. Kumusta? Kumusta? Nasaan si Fuhuay? Dito, pasensya na. Saan dinala ang pasyenteng emergency? Dapat nasa operating room. Okay, salamat. Chen. Sa tingin mo, magiging okay ba si Fuhuay? Magiging maayos siya, Nanan. Napakasama. Oo, hindi ako makapaniwala sa napakalalang aksidente sa sasakyan. Noong dinala siya, ang dibdib niya ay lumubog. Tama. Fuhuay, hindi ka pwedeng mamatay. Buntis ako sa anak mo. Paano mo nagawa? Bumangon ka. Huwag mo akong iwan. Fuhuay. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, bumangon ka lang, okay? Hindi na ako magsisinungaling sa iyo muli. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Nakikiusap ako. Huwag mo akong iwan. Nakikiusap ako. Maganda at maaasahan ang sasakyan mo. Ilang gasgas lang. Sunan Feng. Hoy, tinakot mo ako. Nasaktan ka ba? Okay ka lang ba? Nag-aalala ka ba sa akin? Hindi. Ang iyong progreso, medyo mabilis, di ba? Siya nga pala. Noong isang araw, pinacheck mo sa akin ang CCTV. Nakita ko na, yung humila sa'yo sa kwarto, si Secretary Su. Noong gabing iyon ikaw yung nasa club ni Gulin. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Ano ang ikinakonsensya mo? Ako. Manang, aminin mo na. Hindi naman nakakahiya. Kahit si Fu Huai kumpara sa akin, medyo kulang pa. Pero, pwede na rin.
Kaya buntis ka sa anak ko. Tama ba? Ganyan ka ba kabilis kumilos? Sabihin mo. Akin ba ang sanggol na dinadala mo? Ang galing, ang galing. Ah, tama, tama. Ingat ka sa sanggol natin. Nakikita siyang napakasaya. Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang katotohanan. Teka, alam mo na ba mula pa sa simula, na ako iyon noong gabing iyon? Hula lang. Papatawarin kita sa pagkakataong ito. Simula ngayon, hindi ka na kailangang pumasok sa trabaho. Umuwi ka na lang at magpahinga para sa sanggol. Ang sipag ng lahat nitong mga nakaraang araw, nagpasya ang kumpanya ngayong linggo na bigyan ang lahat ng dagdag na araw ng pahinga, magpahinga ng mabuti. See? Hindi mo ba sasabihin sa kanya ang nararamdaman mo? Para sa kanya, masyadong malupit. Ikaw. Ruochen, sasama ka ba sa akin sa probinsya ko? Doon ako gustong umalis. Si. Pero bago tayo umalis, kailangan kong turuan ng leksyon ang babaeng iyon. Ah! Ano ang gusto mo? Siyempre, pumunta ako para magpasalamat sa iyo. Simula nang si Secretary Sue uminom ng iyong sabaw, sumigla ang pakiramdam niya. Ininom niya? Mabuti, nainom niya. Gusto kong makita kung gaano kabilis mauubos ang swerte mo. Oo, kaya gumawa siya ng espesyal na sabaw para inumin mo. Pasalamatan mo si Nanfeng. Para sa akin, iinumin ko mamaya. Mananatili ako at panonoorin kitang ubusin iyon. Baka mas mabuting hindi na lang. Uminom ka pa. Huwag mong sayangin. Uminom ka. Uminom ka. Huwag mo akong pansinin. Naku! Eto na naman. Secretary Bay, pumunta ka sa opisina ko. Si. Mr. Fusi Sunanfeng ang nag-setup sa akin. Naglagay siya ng kung ano sa sopas ko. Kaya ginaya mo siya. Ano? Dapat alam mo. Noong gabing iyon, hindi iyon ang kapatid mo, di ba? Mr. Fu, hindi ko alam. Ang kapatid mo, noong ika-20 ng Abril, pumanaw sa gabi. Mr. Fu, nagkamali ako ng tanda. Nagkamali ako. Umalis ka sa Fu Corporation. Ayaw na kitang makita. Mr. Fu, dahil lang sobra kitang gusto, pakiusap bigyan mo ako ng pagkakataon. Ikaw. Dianzuo. Pakiusap, ihatid ang babaeng ito palabas. Security! Mr. Fu, Nanfeng. Nanfeng. Su Nanfeng. Gulat. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Gumawa ka ng hiling. Hindi ngayon ang kaarawan ko. Alam ko, ilang araw pa. Gusto kong ipagdiwang ito ng maaga. Hoy, Huay, gumawa ka ng hiling. Pagkatapos, hilingin natin para sa ating pamilya sama-sama at kumpleto na magkasama magpakailanman. Siya.
Fuwe. Kalimutan mo na ako. Sa susunod na buhay. Hahanapin kita. Nanfeng? Mahal? Nakita mo ba si Miss Su? Su Nanfeng, nasaan ka? Uway, huwag mo akong hanapin. Su Nanfeng, iba ka talaga. Baliktarin ang buong bansa. Hanapin ang kinaroroonan ni Secretary Su. Kung hindi mo siya mahanap, tanggal ka. Opo. Rongcheng. Paalam. Fuway. Paalam. Malapit na tayong sumakay. Tayo na. Natagpuan namin si Secretary Su. Pero, tila. Sundan siya. Nanay, nakabalik na kami. Anong nangyayari? Sino ang gumawa nito? Sino ang gumawa? Tanggalin mo. Sige, Nanan. Nanan, kumalma ka. Ikaw, maliit na pilyo. Sa wakas, napagpasyahan mong bumalik ha? Sino ang gumawa nito? Hindi pwedeng magpakasal si nanay. Ako ang nagmungkahin yan. Anong mali? Siya ay nasa pamilya nating Su, nabubuhay sa atin sa loob ng maraming taon. Ipakasal siya, magkakaroon siya ng mas magandang buhay. Bilang biyenan, pinipilit ang iyong manugang na mag-asawang muli, at sa isang hangal pa, wala kang puso. Siya, Nanan, Nanan. Bilisan mo pa ng konti. Ano kung tanga siya? Ang pamilya niya ang pinakamayaman sa baryong ito. Magsasaya siya kapag napangasawa niya iyon. Bakit hindi ka na lang mag-enjoy diyan? Masungit kang bata ka. Ang kapal ng mukha mong sumagot sa akin. Papaluin kita ngayon. Nanfeng, bakit ka ganyan ka walang galang? Ang pag-aasawang muli ng nanay mo ay magandang bagay. Kapag nakapag-asawa na siya, magiging bakante ang bahay na ito. Malapit nang magkaasawa ang kapatid mong lalaki. Hindi natin mapapapasok ang bagong manugang kung walang matutuluyan. Ang bahay na ito ay iniwan sa amin ng aming tatay. Ang tatay mo ay isang Su. Kapag nag-asawa ka na, lahat ng ito ay pag-aari ng pamilyang Su. Tama. Hindi ikaw ang kausap ko. Gusto kong makita si nanay. Ang nanay mo ay nakapag-asawa na muli. Hindi na siya bahagi ng pamilyang Su. Walang kwentang nilalang ka. Kung may kakayahan ka lang, sino ang maglalakas loob na galawin ng nanay mo? Eksakto. Mabuti na bumalik siya. Ikakasal namin siya agad at bibili ng kotse para sa anak naming lalaki. Tara, kumain na tayo. Kumain na. Maupo ka. Tuloy lang ang kain. Maupo. Nanay, Nanfeng, nanay. Ayos ka lang ba? sa wakas nakabalik ka na. Nanay, sila ay pinalayas siya sa gilid. Nanay, huwag kang umiyak. Bumalik na ako. Poprotektahan kita. Pangako ko simula ngayon. Walang mangahas na mang-api sa iyo. Tigilan mo yan. Para pakasalan ng iyong ina, ang aming pamilyang Wu ay nagbayad ng malaking halaga. Akala mo makakaalis ka lang? Hanapin mo kung sino ang kumuha ng pera mo. Ang pagbebenta ng tao ay ilegal. Iligal? Biro ba yan? Pagkatapos mong tumagal sa syudad, natuto kang gumamit ng magarbong salita. Sabihin ko sa iyo, kung hindi mo iiwan ang iyong ina, hindi ka makakalabas sa tarangkahan ng aming pamilyang Wu. Kayo dalawa, dalhin siya sa loob. Tigil. Sinasabi ko sa iyo, kung may mga has na hawakan ang nanay ko, papatayin ko sila. Ang pagpatay ay dapat bayaran ng buhay. Gusto kong makita kung susubukan niya. Kunin siya.
Sino ang may lakas ng loob? Ibaba mo ang palakol. Sinasabi ko sa inyong lahat, may cancer ako. Mamamatay na rin naman ako. Ang pagpatay ng isa ay hindi kawalan. Ang pagpatay ng dalawa ay pakinabang. Nanay, umalis na tayo. Ito. Nanan, sabihin mo kay mommy. Ang sinabi mo sa kanila peke ba? Nagsisinungaling ka ba sa kanila? Ha? Sabihin mo na. Sabihin mong peke. Sabihin mo, tara, sabihin mo. Mommy, pasensya na. Bakit? Anong kasalanan ang nagawa ko? Bakit? Bakit hindi ako ang nagka-cancer? Mommy, sa bahay na lang natin pag-usapan. Chairman, malapit na tayo. Paano siya bumalik? Bakit mo dinala ang nanay mo pabalik? Ito ang bahay ko. Ngayon, pakialis na. Ito ang bahay ko. Ito ang bahay ng pamilya Su. Nanfeng, napaka-unreasonable mo. Oo, Nanfeng. Hindi mo pwedeng. Walang respeto sa mga nakatatanda. Kung kumalat ang balita, walang magkakagusto sa'yo. Hindi dapat masyadong matapang ang babae. Tara, inom na. Oo, tuloy lang. Kayo ay magpatuloy sa pagkain. Sandali lang, dadalhin ko si Chen Soxen sa kanya. Mommy, huwag kang mag-alala. Mamamatay naman ako eh. Wala akong pakialam sa reputasyon. Ano ang nangyayari? Ngayon, nasiyahan ka ba? Lumampas ka na. Oh mahal, ito ay nakamamatay. Ang apo na nananakit sa lola. Alam ko na, noong ipinanganak ka ng tatay mo, dapat sana ibinenta na kita. Para hindi mo ako ginaganyan ngayon. Binubuli mo ako. Ikaw na maliit na bastos, hahampasin kita. Maraming tao ang natatakot sa iyo. Sige. Sino ang may lakas ng loob? Sino mang humawak sa anak ko ngayon, magbabayad gamit ang kanyang buhay. Nawalan ba ng isip si Chen Soxen? Hindi siya karaniwang. Nagsasalita ng ganito kalakas. Oo, karaniwan ay iniiwasan niya ang mga kamag-anak ng asawa, lumalayo. At ngayon, siya ay nangangahas talagang lumaban. Huwag kang matakot. Nandito si nanay para sa iyo. Abay, Chen Suxin, nangahas kang saktan ang iyong biyenan? Ang pamilya Su ay hindi na magtitiis sa iyo. At ikaw, Su Nanfeng, pinutol ko na ang ugnayan natin. Ako. Wala akong pakialam. Ibababa mo iyan. Ibababa mo iyan. Lahat ng luxury cars. Sino ang hinahanap mo? Hinahanap ko si Su Nanfeng. Hinahanap ang masamang babae na iyon. Tiyak na si Su Nanfeng. Ang masamang babae na iyon ay nagkaproblema sa labas. Ibaba mo yan. Lola, si Su Nanfeng, ang masamang babae. Nagkaproblema sa labas. May isang malaking tao ang dumating. Naku, buti na lang naghiwalay tayo ng landas sa tamang oras. Oo, mama. Napakalaki ng iyong pananaw. Nasaan na sila ngayon? Nasa labas. Puhuay, bakit ka nandito? Kahit tumakbo ka sa dulo ng mundo, mahahanap kita. Kaya't paghihiganti pala ito. Ginoo? Kahit patayin mo ang masamang babae ngayong araw, wala akong reklamo. Ikaw ay, Ako ang kanyang lola. Hoy, hindi. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Ngayon, wala na akong kaugnayan. Kahit ano. ito ang iyong pamilya.
Hindi na. Ang nanay ko na lang ang meron ako. Ginoo, kung si Nanfeng ay may nagawang masama sa iyo, patawarin mo siya. Ako luluhod ako para sa iyo. Nanay, huwag mong gawing ito. Pareho kayong mamamatay ngayon. Oo, mang-insulto sa isang malaking tao. Ikaw. Tita, gusto ko si Nanan. Papayagan mo ba akong pakasalan siya? Si Su Nanfeng ay talagang pinili ng isang mayamang lalaki. Bilisan mo at pumayag ka. Ito ang pagpapala ng aming pamilyang Su mula sa 8 henerasyon. Bilisan mo. Tama, pumayag ka na. Pasensya na. Hindi pa rin ako makasagot ng oo. Ikaw, babae. Tumahimik ka. Tungkol sa kasal ay nasa kay Nan pa rin. Fiwa, pasensya na. Hindi kita masasagot ng oo. Bakit? Hindi ba mayroon na tayong anak? Dapat kang bumalik. May sakit si Nan. Alam ko. Pero wala akong pakialam. Kahit wala kang pakialam, pero ang ating anak makakaligtas ba siya? Hanggang sa ibang anak, sa oras na iyon, lalo ka lang mawawalan ng pag-asa. Mataas na lipid sa dugo. Ganun ba kaseryoso? Mataas na lipid sa dugo. Ang sakit mo ay mataas lang na lipid sa dugo, di ba? Ang sakit ko ay advanced na lung cancer. Pumunta ako sa ospital at nagpa-check. Su Nanfeng. Isang sakit na walang lunas. Ito ay isang normal na ulat ng pisikal na eksaminasyon. Si Su Nanfeng ay may mataas na lipid sa dugo. Naiintindihan ko. Alam ko na mali ang diagnosis mo. Maling diagnosis. Huwag mo akong lokohin. Kumusta? Miss Sue, nagpadala kami sa kumpanya mo kanina, ang report. Natanggap mo ba? Ah, Kung hindi mo natanggap, sasabihin ko ulit. Nakuha mo yung maling report. Nagkamali akong ibinigay sa iyo ang report ni Ms. Su Nanfeng. Lahat ng health indicators mo ay maayos. okay lang ako. Mabubuhay pa ako ng matagal. Okay ka. Nanay, hindi na ako mamamatay. Pwede kang maging lola. Oh, Nanan. Kahit anuman, sa bahay na lang tayo mag-usap, okay? Bahay? Wala na tayong bahay. Tara na, ma. Tara na. Nanan, nagkamali si Lola. Nagkamali ako. Tama ka. Nagkamali ka nga. Pero hindi ko balak patawarin ka. Nanan. Hoy, huwag kang umalis. Nanan, huwag kang umalis. Oy, Kasalanan mo lahat to. Ikaw ang nagpilit na putulin ang relasyon. Tama. Ikaw ang nakialam. Ngayon, hindi ka kakain ng pagkain na to. Mahal. Bumalik na ako. Mahal,